sagutin natin. Ito, basahin natin itong comment ni Engineer Ellery. Sabi ni Engineer Ellery Sembrano, buti pa nga si Judas nagsisi, nagpakamatay nga lang. Pero yung iba, pagkatapos malaman na mali, pinaniniwalaan nila, pero ayaw aminin. At kung ano nung palusot pag ginagawa, lalabas na mas matindi pa sila kesa kay Judas. Totoo naman. Totoo naman yun. At si Judas, nalungkot, kaya lang, yung repentance niya, naka-self-centered siya. Wala siyang mukhang maiharap kasi nga, tinakbo niya ang Panginoon. Kaya nagpakamatay siya. May sasabihin ka, Okay naman po yan. Alright. Okay. Ito, kanina si Brother Rachel Andoy. Kasi siguro dumating sa time ni Miller, hindi pa sila nag-observe. Well, hindi nga yan point. Di sana sinabi na lang ng Panginoon kay Ellen White, yung totoong propeta si Ellen White. Oy, ipigilan mo si Miller. May papangaral pa tayong 10 Commandments. Panahon pa ni Miller, na-discover na Sabat, may sabi ni Baptist na nga eh. They keep the 10 Commandments eh. But parang exclusively sa inyo lang ibibigay, di ba? That is too much naman po. Parang hindi naman tama yun. Hindi nagde-develop yung doktrina eh. Kasi nga bagong church, organized, tapos syempre nagtatagpi-tagpi na yung mga doktrina. And dati 17 fundamental beliefs, naging 27, na ngayon 28 na. Mababago pa yan, marami pang mababago. Tapos yung pagpasok na ngayon ng mga Neo-Adventists, tapos yung mga younger generation na hindi na rin naniniwala kay G. White, baka may mga modifications pa yan. Kaso habang ang mga namumuno ay yung mga may edad na, siyempre hindi nila ma-recant or hindi nila mababawi na yung mga sinabi nila. Pero sa aking observation, habang yung panahon ay dumadaan, merong mga internal na changes na. Kasi naririnig ko na rin yung mga nagpipreach younger. Tapos yung mga older, yun pa rin ang kinakanta. Tapos meron ding grupo na lalong nagiging legalistic. Tapos yung palaging inaano yung vegetarianism. Parang ganun sabi ko, halo-halo na talaga ang turo sa loob ng simbahan ng Adventist. Kaya medyo nakakalito na rin sila. Yeah. Tsaka naawa din tayo sa mga members na nalilito na kasi nga hindi na alam kung sino na tama kasi yung paniniwalaan. Kaya yung iba, nag-decide, we rather stay na lang. Mag-stay na lang kami dito. Kaya marami sa kanila ayaw mag-aral kasi admitted naman ng mga Adventist na hindi sila palabas sa Sabbath School lesson nga, di ba? Bihira bumabasa niyan. Basta na, okay na sila, may Sabbath sila. They believe hindi ka makakain ng baboy, di ba? Ang palusot ng SDA, in-endorse nga ni Ellen White yung sinasabi ni Miller. Kaya damay talaga si Ellen White. Hindi makita na SDA yan o malamang kung ipikit na lang sila. Ito yung pinaka-lesson natin nga. No? Kung si Ellen White ay totoong propeta, bakit niya in-endorse si William Miller na nagkamali? At sabi nga niya, tinakpan kasi ng Diyos. Magiging kasabat pa ngayon ng Diyos sa pagkakamali. Parang wala sa plano, wala sa karakter ng ating Panginoon na nasa Bible na nakilala natin ang ganong pag-uugali. Hindi niya gagawin yan sa atin. No? Ito nga, siguro ulitin na lang natin bago natin basahin iba. Ito yung ating pinapakita kanina. Yung big idea. Miller and his followers initially predicted Christ's return in 1843 and later revised it to October 22, 1844. Both predictions failed as Christ did not come to earth. If Miller was wrong, then Ellen White was wrong. What Ellen White said was right, ay mali, ay wrong. And what she said was wrong, was right. See, yung wrong na sinabi niya, yung mga Protestant daw, ay kakalimutan ni Jesus at masusunog daw sila sa impyerno. That is right for her, but this was wrong. Ang right kay Ellen White, may anghel si William Miller, pero wrong. Sabi ni Isaiah, mag-ingat sa mga taong nagsabi ng ang tama ay mali at ang mali ay tama. And that is a warning. Tignan naman natin dito yung si Mark Jason Labaton Salas. Di naman po kasi gospel ang Book of Revelation na favorite gamitin ng SDA. Dapat matuto na sila gamitin ang tama ang Bible. Tama nga naman.
Tapos, ito naman si Rachel Lim Andoy. Recommend prophet sa true prophet. Church kung meron. Sa true church kung meron. Kung false prophet si Ellen White, mag-recommend daw tayo. Di ba? Kung sinong prophet sa true church. Ang mindset kasi na form sa Seventh-day Adventist na ang remnant church or ang true church dapat may propeta malinaw naman diba, na may gifts of prophecy pero hindi katulad noong sa Old Testament. Kasi ang Holy Spirit na yung nagbigay ng gifts sa atin. So lahat tayo, ang purpose of prophecy, kanina binasa natin sa Corinthians. Yung sa Corinthians. For edification. Nun. It's for edification, hindi ba? Yung 1 Corinthians chapter 14 verse 3, hindi ba? Yung spiritual gifts, kasama dun yung gift of prophecy. Espiritu ang magtuturo ng buong katotohanan, Holy Spirit. Sabi ni Jesus, di ba? At ibidalhin kayo sa buong katotohanan ng mga aliw. Yun nga yung hindi sa akin, kung mahilig magbasa ang isang tao at nakita niya na ang nagtuturo sa atin ngayon ay hindi anghel, ngunit ang banal na espiritu, hindi ba, yun ang maliwanag. Ngayon, kung si John naman, ang anghel lang nagpapakita sa kanya, nung panahon na yun, binubuo pa, hindi ba, yung mga kasulatan, nung time na yun. At saka itong Book of Revelation, special book ito, hindi ba? Special book ito na walang kakaiba. Walang kapareha, sorry. Kakaiba talaga itong librong Revelation. Ngayon, kung sa atin panahon ngayon, wala nang bagong propeta. Kaya nga, brother, ito sabi dito sa Hebreo 1, unang long time ago, many times and in many ways, God spoke to our fathers by prophets, but these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things. Nagsalita ang Diyos by the prophets. Dapat, kung may propeta pa din ngayon, nakagaya ng mga propeta noon, dapat, but in this last days, He has spoken to us also by the prophet or gift of prophecy. In fact, may sinulat si Ellen White, Iba yung version nito in Hebrew 1:1 Nanapin ko for next time, pakita ko. Ito rin yung pagkagamit ni Ellen White, pero interpretation niya iba. Sabi ni Ellen White, long time ago, and many times in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in this last days, He has spoken to us by the spirit of prophecy. Yun ang sinasabi ni Ellen White. Hindi ko lang matandaan. Pero, but for sure, meron na siya sinabi niyan. Hindi ko lang nakita ngayon kasi ngayon ko lang naalala na ganun sinabi, makinig kayo sa aking anak. Siya ang inyong pakinggan. Paano tayo makikinig kay Jesus? Andyan sa kanyang word. Nasa Gospels. 4 Gospels ang kanyang word na ininterpret ng mga apostles sa kanyang sulat sa mga epistles, si Paul, Peter. Yung epistles na sulat nila Paul, Peter, James, Jude, yan po ang interpretation kung ano yung turo ni Jesus sa Gospels. Mga kapatid, mga kaibigan, you don't need an extra canonical prophet like Ellen White. Laki lang lumitaw. At puro lang mga sarili ng isip ang nakita niya. Katulad na, merong anghel nakita ko kay William Miller. Siya lang nakakita nun. Kasi gusto niyang palabasin na propeta siya. Tapos, ito, dagdag ulit ni Engineer Ellery. 2022, kasagsagan ng COVID doon. Kung hindi ako nagkakamali, ay isa siyang pastor ng SDA. Nag-preach siya na kung hindi 2024, 2025, darating na raw si Kristo. Matindi to. At yun ang message niya for the encouragement ng mga members. Pero baka natauhan niya. Kasi the last time na hinanap ko yun, hindi ko na makita. Malamang binura na niya. Nasanay na kasi sila sa ganun Kasi gawain ng propeta na si Ellen White, paulit-ulit nagkakamali. Pero matibay pa rin. Maraming Adventist ngayon dyan, nagsiset ng date. Marami ako narinig na ganyan, mga Engineer Ellery. Kasi sakit na syndrome. It is a sort of syndrome sa Adventist. Kasi nga, they are born out of the great disappointment na mali din ang date. Mali ang petsa. In fact, sa mga latest scholarly studies, yung October 22, 1844, nung time ng 1844,
nakatumbas daw yon ng Day of Atonement na sineselebrate ng mga Jews. Hindi talaga October 22 ang sineselebrate ng mga Jews during 1844. It was September 24, 1844 ang totoong Day of Atonement na parallel ng Day of Atonement sa mga Jews. Dapat silang paniwalaan nyo. Huwag yung interpretation ni Ellen White na October 22. Ang tawag doon, Karaite calendar. Karaite. Yung Karaite kasi, ito yung sekta ng mga Jew na mas conservative sila sa calendar. Mas conservative sila sa calendar. They add 1 month further the culture para bago anihin, talagang hinug na yung aanihin. Yung mga Jews na Orthodox na sinasabi, mas ahead sila ng 1 month. Kaya October. Pero ang talagang calendar na sinusunod ng June na hindi na bago throughout the century, Karaite calendar, September 24 talaga, hindi October 22. Doon pa lang eh. Mga secular history na nagsasabi, dapat mag-isip naman kayo, huwag naman panatiko. Andyan na po yung provided resources. The Lord has provided you all the facts and all the truths. It's up to you na lang kung tatanggapin yun. Diba? Ito naman, si Brother Sean Malatal. Doc, thought experiment lang. Kung makakadebate mo ang dating SDA na Ronald Ubinos, ano gagamitin mo as best argument against investigative judgment? Well, kung hindi na siguro abot ng debate, kausapin ko lang siya ng heart to heart kasi aamin yan na hindi siya kumbinsido. Kasi siyempre sa public, kailangan niyang magsabi na naniniwala siya sa 1844. Kasi he's preaching in private life. Alam mo, hindi naniniwala siya. Dahil marami siyang makitang mali. Dahil magandang question niya, no? Brother Toto, kung ikaw tatanungin niya, paano mo sasagutin yan? Kung sinisweldohan ka doon sa iyong ginagawa, iingat ka ng salita kontra sa iyong mga employers at saka supporters. Pero kung katotohanan, ayun nga, sasagutin ni Ubidos na bago na sabihin niya, hindi ko na matiis kasi yung kasinungalingan. Kaya tinalikuran ko yung mga support at saka pera na tinatanggap ko at yung karangyaan na di ba kilala kayo eh. At ngayon maraming galit sa inyo. So yun yung paliwanag ko na bakit mo pipiliin yung may mga galit sa iyo, may magagalit at hindi na kayo padadala ng support. Dito sa iyong kalagayan ngayon na galit sa inyo, di ba? So siyempre common sense, di pa nanatili ka doon sa masarap ang buhay. So, ang katotohanan pagka ipinalabas mo, marami ka talagang ma-offend kasi nga totoo eh. Lalo na pagka marami nang itinatago at yun nga, mga kasinungalingan na mga palusot, gano'n. Kaya marami nagagalit. Amen. Pero kung papaliwanag naman natin at para dun sa mga taong naghahanap talaga ng katotohanan at masipag mag-aral, o hindi mamumulat ang mata nila katulad ninyo, katulad ko, na nga, parang alanganin yata yung mga prophetic visions ni Ellen G. White. And natutuwa ako kasi nga marami na tayong source material na makikita natin yung contradictions, yung mga bagay na hindi natin nalalaman dati kasi nga accessible na siya. Bilang panghuling tanong, Brother Toto, ako na magtatanong kasi ganito. Alam ko na nga magiging response sa mga Adventist. Okay, kahit na magkamali naman si Ellen White eh. Basta ang kaligtasan ko nasa Bible lang. Hindi ako alis sa Adventist. Yan ang katwiran ng karamihan. Kahit wala si Ellen White, sa Bible lang ako. Okay na ako, maliligtas. Pag-Adventist pa rin ako, hindi ako alis sa Adventist. Pwede ba yung ganon na, Brother Toto? Pwede kung tatanungin niyo ako, natanggap nila mali kasi biro yung naging may maraming reasons eh. And I think one of the reasons why they want to stay kasi nandun na yung mga kaibigan nila. Matagal na silang number one, that's true. Fellowship kasi ang isa sa mga importante sa pamumuhay ng isang mananampalataya. That's true. So, yung mga kanya mawala sa mga friends. Di nila, Ngayon, unless na, yun nga, talagang boldly
May mga Adventist na umalis na din. Yun nga, yung isang kinahangaan ko rin si Miles Christian. Ang tatay niya, Seventh-day Adventist pastor. Magkasama sila, kakakilala sila doon. Ang ganda ng witness niya kagabi, pinanood kong live. Pero yun nga, sinasabi niya na hindi niya matitiis nga na maraming taong maliligaw pa or mailalayo sa katotohanan kung mananatili siya. At siya mismo, nakita niya sa kanyang malalim na pagre-research na may problema talaga ang doktrina ng SDA. So, para doon sa mga nananatili, marami akong kaibigan na nandun pa rin. Marami rin sila doon sa 28 fundamental beliefs na hindi na rin nila pinananiniwalaan. Particularly doon sa fundamental belief 18 at saka doon sa 24. Hindi na nila pinapaniwalaan yon. Pero nananatili sila kasi sabi nila, andito na yung pamilya namin. Hindi ba masarap yung samahan? So, sa akin, there could be Christians inside the Seventh-day Adventist. And si God lang ang makakaalam. Pero at least kung yung iba nananatili, sana, yun nga, ganun din ang kanilang pag-iisip na hindi na sila naniniwala pa dun sa mga writings ni Ellen G. White. At saka salvation by grace through faith na sila, hindi na because of keeping the Sabbath. And nakikita ko naman na tapat naman sila. And only time will tell. Kasi maaring only God also, yes. Hindi natin pwede sila judge. We cannot judge them. Only God will be the one to convict them. And yung time, yun nga, na naiinip na sila na bakit ganito palagi, di ba? Hindi dumadating yung Sunday law na inaantay natin. So, ganun lang po sa akin. Amen. Ang sabi ni Mark Jason, ako po, for me, bago ako umalis sa SDA, po yung Sabbath, kasi parang naging stronghold, kaya parang kahit nalaman ko na din po dati mali si Ellen White, di agad ako umalis dahil nga daw sa Sabbath. Yun nga, diba? Umalis lang po ako nung na-born again na ako sa Spirit. Siya isa sa mga bina-Bible study natin na sa ating mentoring group. Amen. Praise God, Mark Jason, sa magandang experience. Talaga, pag na-born again kasi talaga, puso mo mababago, hindi lang araw ng pagsamba. Hindi lang araw ng pagsamba, puso mo mababagoyin ni Lord. At saka magiging so, evident. Maraming salamat. 14, yung Romans 14 na sinabi ni Apostle Paul na one day, a person will consider one day holy, another every day holy. Pero wala. Basta, sabi nga, wala nang bearing. Wala nang bearing. Sabi niya, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Hindi niya sinabi holy angels. No? Not on the food, hindi sa pagkain. Hindi sa pagkain. Hindi only angels. Ibig sabihin, mas magaling pa yung angels sa Holy Spirit. Okay. Amen. Sige.